Sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang isang kakaiba at kilalang kaso ng pagtakas mula sa bilangguan. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Shin Chang-won, isang batang isinilang noong ika-28 ng Mayo taong 1967 sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Gimchi, South Korea. Mayroon siyang isang ate at 2 kuya, ngunit mula pagkabata ay puno ng hirap ang kanyang buhay. Habang nasa elementaryo pa lamang, namatay ang kanyang ina dahil sa liver cancer. Hindi nagtagal ay muling nag-asawa ang kanyang ama at nadagdagan pa ng isa pang anak ang kanilang pamilya kaya naging 7 silang magkakasama sa iisang bahay. Sa panahong iyon, mabilis na dumaraan sa industrialisasyon at muling pagbangon ang South Korea, ngunit kasabay nito ay laganap din ang kahirapan sa buong bansa. Hindi naiiba rito ang sitwasyon ng pamilya ni Chang-won dahil namumuhay sila sa matinding kahirapan. Bukod dito, alkoholik ang kanyang ama at madalas nitong ibunton kay Chang-won ang galit at pagkadismaya, bagay na nag-iwan ng malalim na emosyonal at posibleng pisikal na sugat habang siya ay lumalaki. Dagdag pa sa kanyang paghihirap, hindi rin nakatanggap si Shin Chang-won ng maayos na edukasyon. Bagamat may libreng pampublikong edukasyon noon sa South Korea, maraming paaralan ang naniningil pa rin ng pera sa mga estudyante sa ilalim na tinatawag na donasyon na sa totoo ay sapilitan. Dahil hindi kayang magbayad ng kanyang pamilya, madalas siyang pagtawanan at hamakin hindi lamang ng mga kaklase kundi pati ng ilang guro. Habang tumatagal ay nag-iwan ng malaking epekto sa kanya ang pang-aabuso sa bahay at paaralan. Dahil wala siyang mapaglabasan ng galit at pagkabigo, nagsimulang magrebelde si Shin Chang-won at unti-unting nawalan ng respeto sa batas at otoridad. Sa edad na 15, unang beses siyang naaresto dahil sa pagnanakaw. Nakakagulat man, ang mismong nagsumbong sa kanya ay ang sarili niyang ama. Ang ninakaw niya ay isang pakwan lamang, ngunit iniulat pa rin ng pulisya ang insidente sa kanyang paaralan kaya nauwi ito sa kanyang pagkakadisiplina at tuluyang pagpapatalsik. 3 buwan pa lamang siyang nasa high school noon at minor de edad pa ayon sa batas. Dahil dito, 2 pagpipilian ang kinakaharap ng kanyang ama. Maaari niyang iuwi ang anak, gabayan itong magbago at pakiusapan ang paaralan na tanggapin siyang muli o ipadala ito sa isang juvenile detention center para sumailalim sa rehabilitasyon. Sa huli, pinili ng kanyang ama na ipaubaya si Chang-won sa pasilidad para sa mga kabataang nagkasala. Kahit tutol ang ilang taong nakapaligid sa kanila, tila tuluyan ang hinugasan ng kanyang ama ang kamay sa responsibilidad bilang magulang. Ilang panahon ding nanatili si Chang-won sa Juvenile Detention Center, ngunit imbis na magbago ay lalo lamang naging matigas ang kanyang ulo. Madalas pa siyang marinig na nagsasabing wala naman siyang ginawang mali at pagkatapos niyang makalaya, lalo siyang naging matapang at sunod-sunod na ang kanyang mga krimen. Paulit-ulit siyang naaresto dahil sa pagnanakaw at pananakit at halos naging pamilyar na mukha siya sa juvenile facility. Kahit nang siya ay tumanda, paulit-ulit pa rin siyang nakukulong dahil sa maliliit na krimen at maikling sentensya. Gayunpaman, may isang kaso na tuluyang nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Noong 1989, sa edad na 22, hindi na nakontento si Shin Chang-won sa maliliit na pagnanakaw malapit sa kanilang bayan kaya nagtungo siya sa Seoul kasama ang 4 niyang kaibigan mula sa kanilang baryo. Doon, sinalakay ng 5 ang isang tindahan ng school supplies. Ngunit nauwi sa trahedya ang insidente nang mapatay ng isa sa kanyang mga kasamahan ang may-ari ng tindahan habang nagkakagulo. Makalipas lamang ang ilang araw, 4 sa kanila ang agad na naaresto habang si Shin Chang-won naman ay naging wanted fugitive. Habang nagtatago, malubha rin siyang nasugatan at matapos ang halos 6 na buwang pagtatakas ay tuluyan din siyang nahuli ng mga otoridad. Sa paglilitis, hindi man siya itinuring na utak ng krimen,
Nadamay pa rin siya dahil may naganap na pagpatay kaya kinasuhan siya bilang kasabwat. Sa huli, hinatulan si Shin Chang-won ng habang buhay na pagkakakulong at ikinulong sa Seoul Detention Center No. 2. Matapos ang 5 taon doon, inilipat siya sa isang bilangguan sa Busan upang ipagpatuloy ang kanyang sentensya. Matatagpuan ang pasilidad sa Gangsu District at itinayo ito na may lalim na 160 meters habang napapalibutan ng 4.5 meters na taas na konkretong pader. Mayroon din itong 24 hours na rotation ng mga gwardya at espesyal itong idinisenyo para sa mga mapanganib na kriminal. Sa panahong dumating doon si Shin Chang-won, wala pang sinumang matagumpay na nakatakas mula sa bilangguang iyon. Pagdating niya ay inilagay siya sa cell number 26, isang maliit na selda para sa iisang tao lamang. Sa tabi ng pinto ay may simpleng kama at sa sulok naman ay may palikuran. Para kay Shin Chang-won, tila nakakatakot at hindi matanggap ang ganoong kapalaran kaya unti-unti niyang naisip na ang tanging paraan para makalaya ay ang pagtakas. Habang tumatagal siya sa bagong bilangguan, napansin niyang may ilang gwardya na hindi sumusunod sa tamang proseso at madalas pang gumagamit ng dahas ng walang dahilan. Ang paulit-ulit na kalupitan at abuso ang nagtulak sa kanya upang seryosohing pagplanuhan ang pagtakas. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang makatakas mula sa Busan Prison dahil mahigpit ang seguridad nito at napakaraming bantay. Sa katunayan, wala pang sinumang nakalabas doon ng matagumpay. Sa kabila nito, hindi madaling sumuko si Shin Chang-won. Dahil sa matagal niyang panahon sa kulungan, nasanay siyang maging mapagmasid. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang obserbahan ang paligid at pag-aralan ang schedule ng mga gwardya. Kahit nakahiga siya tuwing gabi, tahimik niyang iniisip kung anong mga bagay sa loob ng bilangguan ang maaaring makatulong sa kanyang plano. Kalaunan, may isang detalye siyang napansin. Sa itaas ng palikuran sa kanyang selda ay may ventilation shaft na may harang na bakal. Gayunpaman, naniwala si Shin Chang-won na kung malulusutan niya ang ventilasyong iyon, maaari siyang gumapang sa air duct at posibleng makarating sa labas. Mula noon ay nagsimula siyang bumuo ng isang maingat at sistematikong plano. Sa loob ng bilangguan, kilala si Shin Chang-won bilang isang model inmate at sinikap niyang mapabilang sa mga pinakamahusay na preso. Alam niyang kapag nakuha niya ang tiwala ng mga gwardya ay magkakaroon siya ng mas maraming oras na hindi gaanong binabantayan at mas malayang paggalaw sa loob ng pasilidad. Karaniwan ding binibigyan ng trabaho ang mga bilanggo habang nagsisilbi ng sentensya at naitalaga si Chang-won sa woodworking shop. Doon niya natutunan ang una niyang praktikal na kasanayan habang nakakulong. Masipag at masunurin siyang magtrabaho kaya unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng mga gwardya at empleyado. Ngunit kapag walang nakatingin, lihim siyang kumukuha ng maliliit na talim ng lagari at itinago ito sa ilalim ng goma ng kanyang sapatos bago dinala pabalik sa kanyang selda nang hindi napapansin. Hindi kalakihan ang ventilation duct sa kanyang selda dahil may lapad lamang itong 32 centimeters at taas na 28 centimeters. Mayroon din itong 2 bakal na baras na may diametrong 1.5 centimeters bawat isa. Alam ni Shin na magiging napakahirap putulin ang mga bakal gamit ang maliit na talim na iyon. Ngunit higit pa roon, may isa pa siyang malaking problema, ang ingay. Kapag nagputol siya ng bakal ay madaling maririnig iyon ng mga gwardya. Dahil dito, nakaisip siya ng matalinong paraan. Pinili niyang gawin ang paglalagari tuwing alas 6 hanggang alas 8 ng gabi kasabay ng recreation time ng mga bilanggo. Sa mga oras na iyon ay karaniwang may tugtog na musika sa loob ng pasilidad kaya natatakpan nito ang tunog ng kanyang ginagawa. Maingat at disiplinado si Shin Chang-won.
20 minuto lamang siya naglalagari bawat araw at hindi siya nagmamadali. Sa natitirang oras ay normal siyang nakikipagkwentuhan sa ibang preso at maging sa mga gwardya upang hindi makatawag pansin. Pagkatapos ng bawat sesyon, maingat niyang tinatakpan ng chewing gum ang bahaging naputol upang hindi ito mapansin sa inspeksyon. Lumipas ang ilang buwan at nanatiling hindi nadidiskubre ang kanyang mabagal ngunit maingat na operasyon. Ngunit may isa na naman siyang naging problema. Masyadong malaki ang kanyang katawan para magkasya sa makitid na dak. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Nagsimula siyang mag-diet ng maigpit upang magbawas ng timbang at araw-araw siyang nag-eehersisyo habang kakaunti ang pagkain lamang na kinakain niya sapat upang hindi mahalata ng iba. Kapag tinatanong siya kung bakit halos hindi siya kumakain, sinasabi niyang wala siyang ganang kumain dahil constipated siya. Sa loob lamang ng 2 buwan, bumaba ang kanyang timbang mula 80 kilo hanggang 65. Kasabay nito, matapos ang 4 na buwan ng maingat na paglalagari ay tuluyan na ring naputol ang mga bakal na harang. Nang pumayat na siya, sinubukan niyang pumasok sa ventilation duct at nakahinga siya ng maluwag nang magkasya ang kanyang katawan. Handa na ang lahat at ang kailangan na lamang niya ay ang tamang pagkakataon. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano siya makakalabas mismo sa compound ng bilangguan. Maigpit ang pagbabantay sa lugar at may mga gwardyang naka-duty sa mga watchtowers sa iba't ibang oras. Kailangan niyang humanap ng paraan upang makaiwas sa kanilang paningin. Sa kabutihang palad, may itinatayong chapel noon sa loob ng Busan Prison. Magulo at puno ng kagamitan ang construction site na eksaktong uri ng lugar na kailangan niya. Dahil dito, nagkaroon ng blind spot na hindi gaanong abot ng tanaw ng mga gwardya at iyon ang naging pinakamahalagang pagkakataon para sa kanya. Pagkaraan ng 8 taon sa likod ng rehas, dumating na rin ang araw ng kanyang pagtakas. Lunes noon, ika-20 ng Enero 1997 at 29 na taong gulang pa lamang si Shin Chang-won. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting namatay ang mga ilaw sa bilangguan at isa-isang nakatulog ang mga preso. Nang makita niyang tamang oras na, agad siyang tumayo at inayos ang kanyang kumot at unan upang magmukhang may taong natutulog pa rin sa kama. Pagkatapos nito, lumapit siya sa ventilation duct. Inalis ang mga bakal na matagal niyang nilagari at isinama pa ang mga ito bilang kasangkapan. Pagkaraan, dahan-dahan siyang pumasok sa makitid na bentilasyon at tuluyang naglaho sa dilim. Tahimik na tahimik ang buong bilangguan at ramdam ni Shin ang matinding kaba habang malinaw niyang naririnig ang mabilis niyang tibok ng puso at bawat paghinga niya. Habang mabagal siyang gumagapang sa loob ng air duct, ginawa niya ang lahat upang walang tunog na lumabas. Kahit ang pinakamaliit na ingay ay maaaring makasira sa ilang buwang paghahanda niya. Matapos ang matagal na pag-usad sa makitid na lagusan ay nakarating din siya sa bahagi ng pader sa labas ng cell block. Ang ventilation opening doon ay nasa taas na 3.4 meters mula sa lupa na halos katumbas ng taas ng isang gusali. Ngunit sa puntong iyon, wala nang pakialam si Shin Chang-won. Kumapit siya ng mahigpit, nag-ipon ng lakas at walang pag-aalinlangan tumalon pababa. Pagkabagsak niya, mabilis niyang sinuri ang paligid upang matiyak na walang nakakita. Pagkatapos nito ay agad siyang tumakbo patungo sa gilid ng construction site at gamit ang 2 bakal na pinutol niya mula sa selda. Desperado siyang nagsimulang magukay sa lupa hanggang umabot ng halos 30 centimeters ang lalim nito. Nang matapos niyang mabutas ang hinukay na lagusan, mabilis na sumuot si Shin Chang-won at lumabas sa loob ng construction site. Oras na ng gabi noon at wala ng tao sa paligid, walang gwardya, walang trabahador at tanging dilim lamang ang bumabalot sa lugar. Para kay Shin Chang-won,
Iyon ang perpektong pagkakataon. Agad siyang umakyat sa bakal na scaffolding, nakakita ng steel cable at gamit ang matinding determinasyon at liksi ay inakyat niya ang 4.5 meters na taas ng pader ng bilangguan. Sa kabila ng halos imposibleng sitwasyon ay matagumpay siyang nakatakas. Halos 90 minutes ring tumagal ang buong tensyonadong pagtakas na iyon. Pagkalabas niya, mabilis siyang huminga ng malalim bilang pansamantalang ginhawa bago agad lumipat sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Sa kabila ng mahabang panahon niya sa kulungan, hindi pa rin nawala ang kanyang husay sa pagnanakaw. Mga 500 meters lamang mula sa bilangguan ay nakakita siya ng isang farmhouse kung saan siya kumuha ng ilang damit, kaunting pera at isang bisikleta. Gamit iyon, nagpedal siya patungo sa sentro ng Busan, dumaan sa ilang bayan at kalaunan ay nakarating sa Seoul. Pinala din siya dahil walang nakapansin agad na nawawala siya ng gabing iyon, bagay na nagbigay sa kanya ng mahalagang oras upang makalayo. Kinabukasan na lamang, habang nagsasagawa ng routine head count ang mga gwardya, napansin nilang may problema. Nawawala si prisoner Shin Chang-won ng Cell 26. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagtakas mula sa Busan Prison, nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong South Korea. Maraming tao ang natakot para sa kanilang kaligtasan at sunod-sunod na binatikos ang bilangguan dahil sa kapabayaan nito. Sa totoo lang, may pagkukulang nga sa seguridad ngunit walang sino man ang nag-akalang kayang magsagawa ni Shin Chang-won ng ganoong klaseng jailbreak. Pagdating niya sa Seoul, una sana niyang plano na gamitin ng maayos ang carpentry skills na natutunan niya sa kulungan at magsimula ng tapat na trabaho. Ngunit mabilis niyang napagtanto na halos saan siya tumingin ay may wanted poster na may mukha niya. Nag-alok pa ang mga otoridad ng 5 million won bilang pabuya para sa kanyang pagkakahuli, kaya imposible para sa kanya na magpakita ng lantaran sa publiko. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik muli sa pagnanakaw upang mabuhay. Makalipas ang ilang panahon, umalis siya ng Seoul at nagtungo sa Cheonan. Isang araw, mag-isa siyang pumasok sa isang coffee shop sa lungsod. Noong panahong iyon, may ilang cafe sa South Korea na nag-aalok ng companion services kung saan may empleyadong sasama sa customer upang makipag-usap, maglaro o simpleng magbigay ng kasama. Doon niya nakilala ang isang empleyada na nagngangalang Jimin. Lumapit ito kay Chang-won at nagtanong kung gusto niyang may makasamang uminom ng kape. Ngunit imbis na sumagot agad, tiningnan siya ni Chang-won at tinanong kung may sakit ba siya dahil mukhang hindi siya maayos. Nagulat si Jimin sa tanong dahil wala pa raw customer na nagpakita ng concern para sa kanya noon. Sumagot siya na baka raw sinisipon lamang siya at napansin niyang matalas ang mata ng lalaki. Mula sa simpleng usapang iyon ay nagsimula ang kanilang koneksyon. Hindi nagtagal, binilhan pa ni Shin Chang-won si Jimin ng gamot para sa sipon at labis na naantig ang babae sa kanyang kabaitan. Mabilis na lumalim ang kanilang relasyon at matapos ang ilang beses na pagdidate ay nahulog na sila sa isa't isa. Ngunit walang kaalam-alam si Jimin na ang kanyang bagong nobyo ay isa palang nationally wanted fugitive. Kalaunan, inamin ni Shin Chang-won ang kanyang tunay na pagkatao. Ikinuwento niya kay Jimin na siya ay nagtatago mula sa batas at ibinahagi rin niya ang masakit na karanasan ng kanyang pagtakas at pamumuhay bilang takas. Wala siyang permanenteng tirahan at palipat-lipat lamang siya ng lugar upang makaiwas sa mga otoridad. Nakakagulat man, ipinakita ni Jimin ang matinding simpatya para sa kanya. Nanatili si Shin Chang-won sa bahay ni Jimin at pansamantalang namuhay silang magkasama habang patuloy siyang nagtatago at paminsan-minsang nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Sa kabila ng pagiging wanted,
Nagisalamuha pa rin siya sa mga kapitbahay at nagkaroon ng normal na imahe sa komunidad. Isang araw, dahil sa hindi pangkaraniwang malaking tip na ibinigay niya sa isang car wash, nagdulot ito ng hinala at humantong sa pagtawag sa pulisya. Sinundan ng mga otoridad ang mga bakas niya hanggang sa matukoy ang kanyang litrato at ang apartment na tinitirhan nila ni Jimin. Dumating ang pulis sa apartment at naghintay sa dilim. Nang bumalik si Shin, agad siyang nakilala at pinaputukan gamit ang airgun na tumama sa kanyang kanang mata at ulo. Ngunit nagawa pa rin niyang makatakas at nag-iwan ito ng permanenteng peklat. Pagkatapos nito, inimbestigahan si Jimin ngunit pinalaya rin dahil sa kakulangan ng ebidensya at nagpatuloy pa rin ang kanilang ugnayan sa kabila ng panganib. Kalaunan, sinubukan ni Shin na isama siya sa buhay niya bilang takas ngunit tumanggi si Jimin at nang malaman niyang may bago na itong nobya, tuluyan silang naghiwalay. Ilang araw pagkatapos, nagkita sila sa isang parking lot sa Cheonan kung saan sinusubukang arestuhin si Shin ng 2 pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nanlaban siya at muling nakatakas matapos pumalya ang baril, dala si Jimin habang tumatakas. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ng pulisya ang pera, alahas, peking ID, wig at isang diary na naglalaman ng detalyadong tala ng kanyang buhay habang siya ay nagtatago at umiiwas sa mga otoridad. Sa notebook na iyon, detalyadong isinulat ni Shin Chang-won ang kanyang mga naging galaw matapos makatakas sa bilangguan. Nakasaad din doon ang ilang pagkakataong nahinto siya ng pulisya dahil sa maliliit na paglabag, kabilang ang paggamit ng sasakyang may illegal na tinted windows at paninigarilyo sa no smoking areas. Sa tuwing pinapara siya ng mga pulis, nananatili raw siyang kalmado at ipinapakita lamang ang isa sa kanyang mga nakaw na ID. Dahil dito, hindi na raw pinagtuunan ng pansin ng mga opisyal na ikumpara ng mabuti ang litrato sa kanyang tunay na mukha. Nakalagay rin sa diary na gumagamit si Shin Chang-won ng mga underground route upang makaiwas sa mga pulis. Dahil dito, nagsagawa ang mga otoridad ng malawakang operasyon sa mga sewer system malapit sa Gangnam at Mount Daemu, ngunit wala pa rin silang nakuhang resulta. Habang tumatagal ang pagtatago ni Shin Chang-won, lalo ring tumataas ang pabuya para sa kanyang pagkakahuli. Mula 5 million won hanggang umabot sa 50 million won ang pinakamalaking reward na naialok noon ng South Korean Police. Mahigit 900,000 na tauhan kabilang ang military forces ang ipinakalat upang tugisin siya. Ngunit sa kabila nito ay paulit-ulit pa rin siyang nakakatakas dahilan upang maparusahan at mapahiya ang ilang matataas na opisyal. Habang nagtatago, sangkot si Shin sa mahigit 100 burglary cases na umabot sa halos 10 billion won ang halaga. Karamihan sa kanyang mga target ay mayayamang bahay at bukod sa maluho niyang pamumuhay, nagdo-donate rin siya ng bahagi ng perang ninakaw sa mga orphanage, nursing home at simbahan. Dahil dito, unti-unting nagbago ang tingin ng publiko sa kanya at itinuring siya ng ilan bilang isang modernong Robin Hood. Kilala rin si Shin sa pagiging kalmado, matalino at mahirap hulihin. Sa kabila ng hirap ng buhay habang nagtatago, kabilang ang pagtulog sa ilalim ng tulay at pamumuhay sa lansangan, lalo lamang humusay ang kanyang instinct sa pag-iwas sa mga otoridad. Marami rin sa kanyang mga naging nobya at kakilala ang tumulong sa kanya kahit alam nilang isa siyang wanted fugitive. Habang lumalaki ang suporta ng publiko kay Shin Chang-won, lalo lamang nadagdagan ang pressure at kontrobersiya sa panig ng pulisya. May ilan pang opisyal na nasangkot sa misconduct at may mga chismis pang may mga pulis na natakot siyang hulihin dahil sa paniniwalang armado siya. Lumipas pa ang 2.5 taon matapos ang kanyang pagtakas bago tuluyang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaso. Noong 16 ng Hulyo 1999,
Isang tubero ang tumawag sa pulisya at nagsabing nakita niya si Shin Chang-won sa isang apartment building. Kalaunan ay nalaman na ang tubero pala ay dating military intelligence officer na may matalas na kakayahan sa pagmamasid. Nang araw na iyon, nagtungo siya sa apartment building upang magsagawa ng repair work. Habang nagtatrabaho, napansin niyang may kakaiba sa magkasintahang nakatira roon. Wala raw larawan ng dalawa sa loob ng unit at ang lalaki naman ay nakasuot ng sombrero habang iniiwasang makita ng malinaw ang mukha. Halos hindi rin ito makipag-usap o makipag-eye contact. Hindi mawala sa isip ng tubero na pamilyar ang mukha ng lalaki at kahawig ito ng kilalang fugitive na paulit-ulit niyang nakikita sa telebisyon, si Shin Chang-won. Upang makumpirma ang kanyang hinala ay nagkunwari siyang may nakalimutang gamit at bumalik muli sa apartment para masilip ng mabuti ang lalaki. Pagkatapos noon ay nagtungo siya sa isang malapit na real estate office upang tingnan ang tenant records. Doon niya nadiskubre na nakapangalan sa isang babae ang apartment lease. Sa tradisyonal na lipunang South Korea noon, karaniwan sa pangalan ng lalaki nakapangalan ang mga lease agreement kaya lalo siyang naghinala. Matapos pagdugtungin ang lahat ng detalye, nakumbinsi ang tubero na si Shin Chang-won nga ang lalaking nakita niya. Nang matanggap ng pulisya ang impormasyong iyon, mabilis silang kumilos. Agad silang nagpadala ng operasyon sa Building 104 ng Daechu Park Complex. At sinigurado ng mga opisyal ang lahat ng posibleng labasan at pinalibutan ang unit bago sila kumatok sa pinto. Pagkatapos ay tinanong nila ang lalaking nasa loob kung siya ba si Shin Chang-won. Sandaling natahimik ang paligid at tila naunawaan ni Shin na wala na siyang matatakbuhan sa pagkakataong iyon. Ngunit imbis na manlaban, nanatili siyang kalmado at tahimik na sumagot na oo, siya nga. Naging matagumpay ang operasyon at matapos ang 907 na araw na pagtatago ay tuluyan ding nahuli si Shin Chang-won. Sa oras ng kanyang pagkakaaresto, umabot na sa 55 million won ang reward money para sa kanya at nang tanungin siya ng isang reporter kung ano ang kanyang nararamdaman, ngumiti lamang siya at sinabing nakakagaan ng pakiramdam. Noong araw ding iyon, nakasuot si Shin ng makulay na floral shirt mula sa kilalang Italian brand na Missoni. Nang lumabas sa publiko ang litrato ng kanyang pagkakahuli, biglang naging uso ang disenyo ng damit at dagsa ang mga taong gustong bumili nito. Sa loob lamang ng ilang araw, naubos agad sa buong bansa ang eksaktong modelo ng suot niyang shirt. Ngunit bakit nga ba nagkamali si Shin Chang-won sa pagkakataong iyon gayong napakaingat niya sa loob ng maraming taon? Lumabas na ilang linggo bago siya mahuli ay naghahanda na pala siyang magpakasal. Gayunpaman, nagkaroon sila ng problema ng kanyang nobya tungkol sa pera at lubos itong nakaapekto sa kanyang emosyon. Dahil sa stress, bumaba ang kanyang pag-iingat at iyon ang naging dahilan upang mapansin siya ng tubero na kalaunan ay nagdala sa kanya sa pagkakadakip. Noong panahong iyon, marami pa ring tao ang tumitingin kay Shin Chang-won bilang isang Robin Hood. Para sa kanila, ang pagnanakaw niya sa mayayaman upang tumulong sa mahihirap ay isang uri ng hustisya. May ilang mayayaman pang ang kusang nagsulat ng mga liham upang humingi ng amnestiya para sa kanya at umaasang magiging magaan ang desisyon ng korte. Isa itong hindi pangkaraniwang eksena sa lipunang South Korea. Ngunit sa kabila ng suporta ng publiko, hindi maaaring ituring ng korte si Shin bilang bayani. Ayon sa batas, ang sinumang gumawa ng krimen ay kailangang managot. Sa huli, nadagdagan pa ng 22 taon at 6 na buwan ang kanyang sentensya. Dahil idagdag pa ito sa dati niyang life sentence, malinaw na gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Marami ang nagsabing masyadong naging mabigat ang parusa sa kanya at may ilan ding naniniwalang nais lamang gumanti ng pulisya dahil sa kahihiyan na idinulot ni Shin sa kanila. Ngunit para sa iba,
Nararapat lamang siyang maparusahan dahil sa dami ng kanyang nagawang krimen. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kontrobersiya ay may kakaibang pagbabago rin na nangyari sa kanyang buhay. Bagamat maaga siyang huminto sa pag-aaral, muli siyang nagsimulang mag-aral matapos ang kanyang unang pagkakakulong. Sa kanyang ikalawang pagkakabilanggo ay tuluyan na siyang nagbago at naging isang model inmate. Noong 2004, nakapasa siya sa high school equivalency exam at pinili niyang pag-aralan ang law at psychology. Umaasa siyang magagamit niya ang kaalaman sa batas upang ipaglaban ang sarili niyang karapatan at magamit naman ang psychology upang makatulong sa mga taong may emosyonal na trauma tulad ng naranasan niya noon. Pagsapit ng 2009, 10 taon matapos siyang maibalik sa kulungan, nadiskubre ni Shin na hindi siya pinapayagang magpadala ng sulat mula sa pasilidad. Dahil dito ay pinag-aralan niya mismo ang mga kaugnay na batas at nagsampa siya ng kaso laban sa bilangguan. Humingi ng 3 million won bilang danyos. Makalipas ang 1 taon ay muling nagsampa ng kaso si Shin Chang-won matapos tanggihan ng bilangguan ang kahilingan ng isang mamamahayag na makapanayam siya. Nagwagi muli si Shin sa korte at nabigyan ng karagdagang 1 million won bilang kompensasyon. Sa isa sa kanyang pampublikong pahayag, ibinunyag ni Shin ang ilang iligal na gawain umano ng pulisya. Inamin niyang minsan siyang nagbigay ng suhol sa isang opisyal at inakusahan din niya ang isa pang pulis ng sexual assault laban sa kanyang nobya. Ayon sa mga ulat ng media, humigit kumulang 50 na opisyal ang naparusahan dahil sa misconduct habang nasa 20 naman ang naharap sa paglilitis dahil sa korupsyon at abuse of power. Mula noon, mas malinaw na nakita ng publiko ang malaking pagbabago kay Shin Chang-won. Unti-unti niyang inilagay ang sarili sa pagtulong sa iba at sa pagtatanggol ng karapatan ng mga bilanggo. Dahil dito, nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang taong porsigido sa pagbabago at reforma. Ngunit noong Mayo 2023, bandang 8:00 ng gabi, nagtangkang magpakamatay si Shin Chang-won sa loob ng bilangguan. Mabuti na lamang at agad siyang natagpuan at naisugod sa ospital, ngunit nagkaroon siya ng pinsala sa utak dahil sa insidente. Pinaniniwala ang isa sa mga dahilan nito ay ang pagkamatay ng kanyang ama noong Hulyo ng nakaraang taon. Bagamat hindi naging mabuting ama ang lalaki, siya pa rin ang tanging taong regular na dumadalaw kay Shin matapos ang kanyang ikalawang pagkakabilanggo. Habang nasa kulungan, nagsulat din si Shin ng memoir na pinamagatang 907 Days. Nang mailathala ito ay agad itong nakatawag ng pansin sa publiko. Sa pamamagitan ng aklat ay mas naunawaan ng mga mambabasa ang masalimuot na pag-iisip at emosyon ni Shin Chang-won. Marami rin ang nagulat nang matuklasan na mahusay pala siyang magsulat at kayang magpahayag ng matinding damdamin sa kanyang mga salita. Sa isang bahagi ng kanyang memoir, isinulat niya, "Para mahuli ako ay ginamit pa nila ang militar at gumastos ng napakalaking halaga. Pero ang totoo, hindi ko naman kailangang maging ganitong tao." Dagdag pa niya, "Noong elementarya ako, kung may isang guro lang sana na nagpakita ng malasakit at nagsabing mabuti akong bata, baka hindi ako napunta sa ganitong buhay." Ikinuwento rin niya ang isang alaala noong ika-5 baitang siya kung saan sinabihan siya ng isang guro na umalis sa klase dahil wala siyang pambayad. Ayon kay Shin, doon daw nagsimulang mabuo ang galit at kadilimang matagal niyang kinimkim. Sa mga huling pahina ng kanyang memoir, nakiusap si Shin Chang-won sa lipunan na mas bigyan ng malasakit at pag-unawa ang mga kabataang naliligaw ng landas upang hindi na maulit sa iba ang kanyang naging kapalaran. Nagbigay rin ng malalim na pagninilay ang kanyang kwento tungkol sa mga nakatagong dahilan sa likod ng pagre-rebelde ng kabataan at sa responsibilidad ng lipunan upang maiwasan itong mauwi sa krimen.
Hinimok din niya ang publiko na tulungan at gabayan ang mga taong nasa laylayan upang mabigyan sila ng pagkakataong makalis sa buhay na puno ng krimen. Ngunit sa edad na 56, muli na namang nagtangkang magpakamatay si Shin Chang-won at tulad ng naunang insidente, naiselba rin siya sa oras. Simula noon, naisali na rin sa iba't ibang comics at television dramas ang kanyang kwento. Gayunpaman, nananatiling hati ang opinyon ng publiko tungkol sa kanya. Para sa ilan, isa siyang simbolo ng pagbabago at patunay na kayang magsisi ng isang tao. Ngunit para naman sa iba, hindi mabubura ng pagsisisi ang bigat ng kanyang mga nagawang krimen. Sa kabila nito, malinaw sa kanyang mga isinulat na dumaan si Shin Chang-won sa matinding pagbabago bilang tao. Gayunpaman, ipinapaalala rin ng kanyang kwento ng batas ang hangganan ng moralidad at sino mang lumabag dito ay kailangang managot sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos sundan ang buong kaso, maraming emosyon ang maaaring maramdaman. Pagkabigla, lungkot at pagtataka, ngunit higit sa lahat, iniwan nito ang tanong kung hanggang saan naapektuhan ng lipunan at pagpapalaki ang direksyon ng buhay ng isang tao. At ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa tinaguriang Robin Hood ng South Korea na si Shin Chang-won?